Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jimmy ang tungkol sa diborsyo ng kanyang mga magulang. Makalipas ang 6 na buwan, iniuwi ng kanyang ina, at mapang-abusong lalaki na nagngangalang Glenn kasama niya. Umalis ang lalaki at binugbog ang kanyang ina, si Jimmy mismo at ang kapatid niya. Hindi niya naintindihan. Bakit ayaw iwan ng nanay niya si Glenn? Gusto pala ng nanay niya na lumaki si Jimmy upang maging isang malakas na tao upang maghiganti. So kumuha siya ng taekwondo, mga klase ng karate at jiu-jitsu. Sa edad na 14, naramdaman ni Jimmy na handa na siyang harapin si Glenn. But later si Jimmy ay binugbog pa rin niya ng husto para talunin ng psychopath. Pag-amin ni Jimmy kay Larry na gusto niyang patayin ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya palabas ng hagdan. Then Larry tells him kung may gusto siyang patayin. Ibabad niya ang isang tela na may starter fluid at itinatago niya ito sa kamanghamanghang garapon sa kanyang sasakyan. Kung gagamitin mo ito sa isang tao, hindi ito darating sa ilang segundo. After tanungin ulit siya ni Jimmy, inamin ni Larry na ginawa niya iyon sa mga babae. Kaya tumigil sila sa paghampas sa kanya. Naisagawa na ba ni Larry ang mga ito para sa mga babae? Muli ito ay hindi sapat na ebidensya. Di tulad ni Larry bilang playboy. Akitin ni Jimmy ang bawat babaeng makikilala niya at pagkatapos nito, maghahalikan sila. At sa pagtatapos ng ika-4 na yugto, bumisita si Gary kay Larry. Pinag-uusapan nila ang isang babaeng sinusundo nila sa California. Sa umaga, ang babae ay nagmaneho mula sa isang maliwanag na berdeng Harley. Ang babaeng iyon ba ang susunod na biktima ni Larry? Lahat ng ito ay hindi pa nabubunyag. Ipinalam ni Gary kay Larry ang pagdating ng mga pulis sa bahay nila para sa karagdagang ebidensya. Dumating sila dahil pinahiya sila ni Larry sa hukuman ng mga apela. Nagsisimula ang episode 5 sa gustong makilala ni Jimmy ang psychiatrist ng bilangguan. Ngunit lumalabas, hindi ito Dr. ang Zickerman. Sinong naghihintay sa kanya? Dismaya si Jimmy na ang psychiatrist na ito ay walang ideya tungkol sa kanyang misyon. Bilang isang doktor, itong psychiatrist gustong magukay ng mas malalim sa mga isyu sa pag-iisip. Kaharap niya, naguguluhan si Jimmy dahil sa tingin niya ay maayos na ang kanyang mental state. Tila, tinawag ng doktor na ito si Jimmy. Best friend kasi ang binanggit ni Larry kay Jimmy. Tanong ng doktor kay Jimmy na makiramay kay Larry. Ayaw niyang maging banta si Jimmy kay Larry. Nagkunwaring hindi alam ni Jimmy ang sinasabi niya. It upsets her then iniwan niya si Jimmy. Ipinagpatuloy ni Brian at Lauren ang kanilang investigasyon. Sa pagkakataong ito, iniimbestigahan nila ang pagpatay kay Trisha Revaler. Bumiyahe sila papuntang Marion. Umaasa na makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa lokasyon kung saan inilibing ang biktima. Sa malayong lokasyong ito, makikita mo lamang ang mga patlang sa isang gasolinahan. Back in prison sinabi ni Larry kay Jimmy ang tungkol kay Gary. Iniisip niya, hindi na interesado ang kanyang kapatid sa digmaang sibil. Mga reenactment. Si Jerry ay kasal na ngayon sa isang babae. Sino ang hindi gusto ang aktibidad? Kasi, nauna nang sinabi sa kanya ni Larry ang kanyang ginawa. Bumalik si Jimmy para kumuha ng impormasyon sa kanya. Kapag tinanong siya ni Jimmy kung gaano kakabata ang mga babaeng ito, slept with Larry nagtanong sa kanya pabalik bilang kapalit. Kakaiba ang itsura ni Larry. Pag binanggit ni Jimmy yun, 14 na taong gulang ang batang babae. Sa kasamaang palad, dumating ang isang opisyal para ihatid si Larry para ayusin ang pagtagas ng makina. Pagkatapos magmaneho sa paligid ng lugar, sa wakas ay pumunta na sina Brian at Lauren sa gasolinahan. Sabi sa kanya ng empleyado kung ilang taon na itong gas station. Pagkatapos ay tinanong siya ni Lauren ng numero ng telepono ng manager. Nalaman ni Brian ang tungkol sa mechanic call na si John Dickey. Ang senior na pinuno ng mafia. Eto na, sinubukan noon ni Jimmy na magpuslit ng droga sa kulungan. Lumalabas, humihingi ng tulong si Carter para mabayaran ang kanyang patay. Matapos mabaygo siyang i-blackmail si Jimmy, humihingi ng tawad si Jimmy sa pang-iistorbo niya. Si Larry ay nakikipag-session sa psychiatrist ng bilangguan. This psychopath ayaw magtanong. Sa halip ay gusto niyang magtanong sa doktor. Confident at proud si Larry. Matapos ang kanyang apela ay aprobahan ng hukom. Isang pagdinig pa at malapit na siyang palayain.
Minsan, mga taong may mental disorder ay mas matalino kaysa sa kanilang mga doktor. Sabi ng doktor, charismatic daw si Jimmy. Pero mayabang siya. Iniisip ni Larry na labis ang paghihirap ng kanyang kaibigan. Pero hindi hinayaan ni Jimmy na pigilan siya. Pagdating sa isang tindahan ng mga pyesa ng sasakyan, nagkita sina Brian at Lauren kay John Dickey. Kilala ng lalaking ito si Larry. Tinutukoy niya siya bilang kay takot bilang lumang fuck. Matapos bumili ng auto parts sa kanya. Minsan, darating si Larry para lang tingnan at panoorin ang mga babae. Sa huli, pinalayas niya siya, para hindi komportable ang mga babae sa kanyang ugali. Isa sa mga babaeng iyon ang anak niyang si Audrey. Sinubukan ni Jimmy na makipag-ugnayan kay Dr. Zickerman. Ilang beses niya itong sinubukan. Ngunit nabigo dahil hindi alam ang kanyang account. Isang gangster na naghihintay ng kanyang turn. Nagiging naiinip dahil sa sobrang tagal niyang hinihintay. Buti na lang hindi sila nag-aaway. Sa bukid ng bilangguan, sinimulan ng sasakyan na takutin si Jimmy. Sa pamamagitan ng pagtagas ng kanyang pagkakakilanlan. Bilang impormante sa ibang preso. Kasama ang pinuno ng Italian Mafia. Siyempre naligay sa panganib ang buhay ni Jimmy. Sabik si Big Jimmy dahil hindi niya makontak si Jimmy. Nag-aalala siya na may nangyari kay Jimmy. Isang bahagi mula sa pagiging isang heating engine room. Gusto rin ni Larry na gumugol ang kanyang oras sa workshop. Kamakailan ay naging abala siya sa pag-ukit ng mga uwak mula sa kahoy. Pagkatapos ng mga ukit, ipapadala niya siya sa kanyang bahay. Kapag tinanong ni Jimmy kung ano kaya, binabago ng psychopath na ito ang paksa. Tanong niya kay Jimmy, bakit nagkagulo si Jimmy sa phone booth? Dito niloloko ni Jimmy si Larry. Inamin niya na may problema siya sa isang opisyal, na may kinalaman kay Larry. Sabi ng opisyal, si Larry ay isang mandaragit at isang mamamatay tao ng mga batang babae. Larry ang huli niyan. Pag-amin na hindi siya kailanman ng rape ng sinuman sa kanyang buhay. Nakitulog lang siya sa mga matatandang babae. Muli ang kwento ay pinutol. Gustong malaman ni Larry ang dami ng babae. Natulog na si Jimmy. Inamin niyo ni Jimmy. Nakipagsampal siya sa kahit sinong babae. Magaling magsalita si Jimmy. Nabighani ang mga babae sa kanyang karisma. At kaibahan ni Jimmy. Laging insecure si Larry. Hindi man lang siya titingnan ng mga babae ng 2 beses. Inamin ni Larry na isa sa mga babae ang pangalan. Jessica Roach. Isang babaeng natagpuan ni Brian sa field. Flat ang gulong ng kanyang mga bisikleta noon. So inalok ni Larry si Ryan. Sa van sinubukang tumakbo ni Jessica. Then Jimmy asked him kung bakit niya ginawa yon. Binigyan siya ni Larry ng kaina-hinalang tingin. Bakit mo natanong? Tinanong siya ni Jessica tungkol sa beer sa mukha niya. Nung sinubukan siyang halikan ni Larry. Ayon nag-react ng masama si Jessica. Sinampal at binugbog siya nito. Wala siyang choice. Pinunasan niya ng starter fluid ang mukha ni Jessica. At pagkatapos nito, dinala niya siya sa isang liblib na lugar. Lumaban si Jessica. Kinakamot ang kanyang mga kamay hanggang sa matuklap ang balat. Napakatalino ni Larry, hindi siya kasing tanga ng itsura niya. At alam niya kung paano alisin ang ebidensya. Nililinis niya ang laman ng kanyang balat. Naipit yan sa pagitan ng mga kuko ni Jessica. Upang maiwasang matuklasan ng DNA. Napapikit siya at binugbog ang dalaga. Hanggang sa naramdaman ni Larry na nawalan siya ng malay. Parang nanaginip siya. Ang naalala lang niya ay pareho silang nakahubad. Sa dulo, marinig ang kwento. Sinubukan ni Jimmy na kontrolin ang ekspresyon ng mukha niya. Para magmukhang natutuwa siyang marinig ang kwento. Deep inside sobrang pressured siya sa Hannes Act ni Larry.